Balikan naman natin ang balita tungkol sa patuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa puntong ito, nasa linya ng ating telepono si Ginoong Nathaniel Cruz, ang GMA resident meteorologist. Magandang hapon po, Mang Tani. Ay, magandang hapon, Tina. Opo. Mang Tani, kagabi marami po ang naperwisyo ng malakas na ulan. Meron po bang ganong senaryo ulit mamaya? Lalo pa, Biyernes po ngayon, marami ang gumigimik kapag Friday night. Yes, Tina. Ayun nga lamang, pabago-bago kasi yung mga lugar na naapektuhan ng mga ganitong thunderstorm kasi ito hindi naman malawakan. At sa katunayan nga, meron tayong thunderstorm advisory pero ang naapektuhang lugar sa ngayon ay yung northern part ng Metro Manila. Itong bahagi ng Caloocan at Valenzuela. Pero hindi nangangahulugan yan na wala na dahil base dito sa datos ng The Weather Company ay hanggang mamayang gabi ay mataas ang tsansa na magkaroon pa rin ng thunderstorm dito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya yun yung babantayan natin, Tina. Ayun. Ngayong weekend po, Mang Tani, kumusta naman po yung ating magiging lagay ng panahon? Yun ang isang dapat natin pagandaan dahil meron tayong isang low pressure area na binabantayan. Ito sa ngayon ay nasa may silangan ng Mindanao, dyan sa may east of Surigao City. At inaasahan na magpapaulan yan dito sa may silangang bahagi ng Visayas, yung Samar Leyte area, kasama ang ilang bahagi ng Mindanao, yung Caraga region. At gagalaw kasi ito patungo ng Bicol region. So bukas, Sabado, ay aasahan na ang maulang panahon dyan sa may silangang bahagi ng Visayas, kasama ang Bicol region. At pagdating ng Linggo, Tina, magiging maayos yung panahon sa Visayas, pero itong Luzon naman ang makakaranas ng mga pag-ulan. At inaasahan nga natin na bali, dalawa kasi yung binabantayan nating low pressure area. Yung isa ay posibleng mabubuo dito sa may West Philippine Sea o sa may kanluran ng Luzon, pero nasa labas ito ng PAR. Pero yung dalawang weather system na ito ang magtutulong-tulong upang palakasin yung hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, Tina. Opo. Mang Tani, itong mga LPA na ito, may tsansa po bang maging bagyo? Yung nandito sa may silangan ng Mindanao, medyo malabo na maging bagyo ito. Pero yung isang low pressure area na nasa may, o inaasahan natin magiging LPA yan sa may kanluran ng Luzon, posible maging isang bagyo ito. Yun nga lamang, nasa labas ito ng PAR. Mang Tani, nitong mga nakaraang araw, napapadalas na po yung pag-ulan. Ganito po ba yung magiging sitwasyon sa mga susunod na araw at baka po maideklara na yung panahon ng tag-ulan? Yun ang isang tinitingnan natin, Tina, dahil nga dun sa pagkakaroon natin ng dalawang LPA, napakataas ang posibilidad na palakasin yan yung inaasahan nating hanging habagat. Kaya maaaring next week, mataas na yung posibilidad na ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan na dulot ng hanging habagat dito sa ating bansa. Naku, dapat lagi po tayong I am ready. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist.